Alam nyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Hindi basehan ang kaanyuhan para sabihin mong mahal mo ang isang tao. Ano ba ang nakakaramdam sa atin? Mata o puso? Hindi ba't puso? Magandang araw mga kabarangay. Ako si Papa Van at isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig ang hatid sa inyo ng programang Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Lumipas man ang panahon, ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo.
Dear Papa Van, alam nyo, hindi talaga ako mahilig makinig sa programa sa isang radio station. Pwera na lang kung naririnig ko ito sa bus nung ako'y nasa kolehiyo pa. Love songs ang mga hilig ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil meron akong kakaibang emosyon na nararamdaman kapag naririnig ko ang mga ito. Isang hapon, binuksan ko ang radio application sa cellphone ko at sa kabutihang palad, ako'y napunta sa inyong programa. Nung una, medyo nakokornihan ako pero habang tumatagal, ay naaaliw ako sa kwento dahil maraming aral akong natututunan. Kaya minsan, naisip ko, bakit kaya hindi ko din ipadala ang kwento ng aking buhay? Siguro naman marami din silang aral na matututunan sa aking buhay. Ang kwento ng aking buhay ay simple lang. Hindi kasing kulay ng iba. Simple lang, walang kakaiba. Pero masasabi ko na ang buhay ko ay may hahalin tulad sa ambon. Mahinahon. Magandang araw, Papa Van, at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Aki. Short for Akiro. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Taiwan sa isang factory. Hayaan niyong umpisahan ko ang aking kwento nung ako'y nasa third year high school pa lamang. Tamad akong mag-aral, Papa Van, at hindi din ganon kataas ang mga grado ko noon. Nakakayaman sabihin pero nagkakaroon din ako ng line of 7 o palakol. Ang importante sa akin ay basta makapasa, ayos na. Naalala ko noon gusto ko pang maging sundalo o maging bahagi ng Air Force dahil mahilig ako sa mga barilan. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon para maging officer para sa 4th year ng Civil Army Training or CAT, ay sinunggaban ko agad ito. Ang mga officer ng 4th year na yon ay nag-aanyaya sa mga 3rd year na kung sinong gustong sumama sa training. At isa ako sa mga yon. O Aki, sigurado ka, sasali ka? Ang liit-liit mo, sabi pa nila noon. Tama, Papa Van. Dati nung ako'y nasa high school pa ay sobrang liit ko. Kung tutuusin, ako ay 3rd year. Pero ang mga ka-height ko is mga 1st year at mga elementary lang o di kaya ay mas matangkad pa sila sa akin. Pero hindi yun naging hadlang para hindi ako sumama sa training. Napakaraming gustong sumali noon sa training, Papa Van, para maging officer. Pero sa bawat linggong lumilipas, ay unti-unti na kaming nababawasan dahil sa hirap. Tinatanong pa ng aking ina kung kakayanin ko ba daw yon dahil sa liit ko. Oo naman ma, kayang-kaya ko yan. May pagyayabang na sagot ko. Basta kapag hindi mo na kaya at nahihirapan ka na, tigilan mo na yan, sabi naman ni Mama. Dahil sa nakitang dedikasyon ko sa training, isa ako sa mga naging outstanding para maging kapitan o commander kung tatawagin sa ngayon. Lahat ng officer ko ay bilib sa akin dahil sa tibay at lakas ng loob ng katawan ko. Kahit anong hirap na pinapagawa nila sa akin ay aking nagagawa. Mag-push up, magpagulong-gulong sa quadriangle, papahiran ka ng durog na sili sa iyong bahagi ng katawan, magbilad sa arawan at mag-exhibition ng rifle. Kailangan daw naming maranasan lahat ng iyon para maging matatag. Dahil walang kwenta ang pagiging officer naman kung hindi namin mararanasan lahat ng iyon.
Dumating ang final training at doon ay nakaharap namin si Commandant. Ang laking tao niya, Papa Van. Siguro nasa 6 plus ang height niya. Siya ang magdedesisyon kung anong magiging rank ko namin sa darating na pasukan para sa 4th year ng CAT. May balibalita na lahat ng officer namin nung nasa training ay ako ang gustong maging kapitan dahil sa magaling daw ako mag-command at malakas at malinis ang boses ko. Ngunit hindi nangyari ang lahat ng yon. Dahil daw, maliit ako. Baka daw hindi ako sundin ng mga classmates ko. Well, hindi naman naging masama ang loob ko, Papa Van, sa kinalabasan ng pangyayari. Kahit na mababa ang ranggo ko noon ay pinatunayan ko sa kanila na kaya ko. Na kaya kong makipagsabayan sa kanila kahit ako'y maliit lamang. After ng isang buwan ay matatapos na ang deliberation or final training at pasukan na naman. At ako'y 4th year na. Of course, maliit pa din ako, Papa Van. Pero siyempre, officer na ako ng CAT. Every Thursday, ang CAT namin noon, 4 to 7 p.m. ata kung hindi ako nagkakamali. Sabi ng mga classmate at mga hinahawakan kong platoon, ako daw ang pinakamabait na officer. Hindi nagpapahirap, cool lang. Kasi ang pananaw ko noon, bakit ko sila pahihirapan kung hindi naman sila nagkamali? Basta sundin lang nila ang command ko. Okay na sa akin yun. Sabi nga ng mga ka-officer ko, bakit daw napakabait ko? Dahil ba daw natatakot ako sa mga classmate ko? Baka daw bugbugin ako after ng CAT kapag pinahirapan ko sila. Natawa na lang ako sa mga sinabi nila at hindi ko na sila pinansin. Dahil maliit, ako ang laging nasa unahan sa pila, lalo na kapag flag ceremony na. Advantage sa akin yun dahil kapag may exercise kami sa CAT ay ako agad ang napapansin. Kahit na maliit ako, Papa Van, madami din akong kalokohan at kapilyuhan na ginawa sa mga classmates ko, lalo na sa mga babae. Hindi man magawang magalit sa akin ng mga classmates kong babae kasi baby daw nila ako. Pero hindi sa pagmamayabang, Papa Van. Dahil kahit maliit ako kahit kailan, hindi ako nabubuli ng mga kaklase ko. Sa katunayan, ako pa ang nambubuli sa kanila. Kung sa looks naman ang pag-uusapan, nako, hindi rin ako patatalo dyan. Dahil kahit maliit ako madami rin nagkakakrush sa akin. Yun nga lang, ay mga lower year na babae. Isang araw, Papa Van, 4th quarter exam namin. Kapag nag-e-exam kami hindi pwedeng magsama ang lalaki at babae na classmate mo. Ang mga lalaki lilipat ng ibang section at year para dun mag-exam para maiwasan ng kopyahan. Sa araw na yun napunta kami sa isa sa mga section ng first year na babae. Isa-isang tinatawag ng first year advisor ang mga pangalan naming mga lalaki kung saan ka uupo para mag-exam. At doon makakatabi mo ang mga first year na babae. Sa araw na yon, physics ang exam namin. Kaya medyo seryoso akong nag-aaral habang hinihintay na tawagin ang pangalan ko. Sa hindi ko namalayan, hindi ko narinig na tinawag na pala ang pangalan ko. Nagulat na lang ako nang may mga parang kinikilig na nakatingin sa akin. Aki,
tawag ka na. Sikat ka pala dito eh. Kantyaw sa akin ng mga kaklase ko. O anong meron? 4th year yan. Kuya nyo yan, kahit maliit lang yan. Komento ng guro. Small but terrible. Dinig ko pang sabi ng isang first year student na halatang nagpapakyut sa akin. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Lumipas ang mga araw hanggang sumapit ang graduation namin. Matatapos ng lahat ng magagandang alaala ng aking buhay high school at tatahakin ko na ang panibagong buhay. Ang buhay ng pagiging kolehiyo ko ang magpapasya kung matutupad ang aking mga pangarap. Noong una, hindi ko alam kung ano ang kukunin kong kurso. Kung papasok ba ako sa PMA, Philippine Military Academy sa Baguio para maging sundalo o maging engineer katulad ng tito ko o nurse tulad ng ate ko. Pinapipili nila kung ano ang gusto ko. Mabait naman ang parents ko dahil hindi nila ako pinilit. Kaya nagpasya akong kuhanin ng course na electrical engineering. Unang linggo ng klase, agad palang may ROTC or yung tinatawag nila na Reserve Officer Training Corps. Required pala kung sino daw ang naging officer ng CAT nung 4th year high school ay pwedeng mag-apply ng pagiging officer ng ROTC. At syempre, nagpresenta ako at nag-training ako ulit. Masasabi kong sobrang hirap, Papa Van. Kalbaryo ang inabot ko sa training ng ROTC. Doon ko naranasan ang mga paddle, mapukpok ng kutsara sa kuko, masampal at kung ano-ano pa. Makalipas ang 1 taon, Papa Van, at nagdesisyon akong bitawan ng pagiging officer ko. Hindi dahil sa hindi ko nakaya o natatakot ako, kundi dahil napapabayaan ko na ang aking pag-aaral. Halos kasi laging 11 PM na ako nakakauwi ng bahay at aalis ng 5 AM para pumasok. Lumipas ang 2 taon sa pagiging kolehiyo ko at sa wakas, unti-unti na akong tumangkad. Late bloomer pala ako, sabi nila. Okay naman ang mga grado ko, Papa Van. Hindi gaanong kataasan pero pasado pa rin. 3rd year college na ako nung may unang nagpatibok ng aking puso. Unang pagkakataon sa buhay ko na umibig. Sobrang sarap. Yung tipong mapapangiti ka kapag naiisip mo siya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Casey. Nakilala ko si Casey noong February 2008. Sa isang social media site ko siya nakita. Sa Friendster. Nursing ang course niya at 2nd year college siya ng panahon na yon. Una ay talagang nagagandahan ako sa kanya. Kaya nag-send ako ng friend request at message sa kanya. Nag-reply naman siya at inaccept ang friend request ko. Laking ngiti sa aking mga labi. Naalala ko pa ang unang message ko sa kanya. Hi Casey, can we be friends? Sabi ko. Sure, how old are you? Sabi niya. I'm 18. Ikaw? Sabi ko. Magkaedad lang pala kami. Doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Mahaba-haba rin ang pag-uusap namin sa messages ng Friendster. At pagtagal-tagal kinuha ko na ang cellphone number niya.
Mula nun Papa Van, halos araw-araw na kami magka-text, magkausap, kahit nasa school ako. Nasa school siya. As in lagi kami magkausap. Kumbaga, hindi magiging kompleto yung araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. Lagi kong tinitingnan ang cellphone ko kung nag-text na ba siya o nag-reply na ba kahit nasa loob ako ng klase. Ilang linggo din ang lumipas at nagdesisyon kaming magkita sa isang mall. Una, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ba ako o hindi. Alam mo yung pakiramdam na wala akong ibang naririnig kundi ang tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Natatakot ako, Papa Van. Kaya nung dumating yung araw na pagkikita namin ay nagkaroon ako ng agam-agam na mag-back out dahil natatakot ako baka hindi niya ako magustuhan. Hanggang dumating ang araw ng pagkikita namin. Hindi niya alam na kasama ko ang best friend kong si Mike. At hindi ko rin alam na may kasama rin siya. Sinama ko ang mga kaibigan ko para may backup. Nahihiya kasi ako at hindi ko alam kung magagawa ko siyang kausapin sa sobrang hiya. Yun kasi ang unang pagkakataon na nakipag-meet ako sa isang babaeng nagugustuhan ko. Noong araw na yon, inagahan namin ang pagpunta sa mall para mapaghandaan kung anong mangyayari. Sa isang banda, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Casey ang nag-appear sa inbox ko. Nandito na ako, dito sa may tapat ng National Bookstore, anya sa text. Si Casey ba nag-text? Saan daw siya? Tara na, puntahan na natin. Sambit ni Mike. Oo, si Casey. Nasa tapat daw siya ng bookstore. Mahinang sabi ko. Walang sinayang na pagkakataon si Mike para hilain ako papunta kung saan ang kinaroroonan ni Casey. Alam kasi niyang gusto kong umatras. Wala na akong nagawa, Papa Van. Pabilis ang tibok ng puso ko habang papalapit ako ng papalapit sa lugar na sinabi niya. Ilang metro na lang, Papa Van, ay magtatagpo na ang landas namin. At sa isang iglap, meron akong nasilayan na napakagandang babae sa may tapat ng lugar na tinutukoy niya. Mahaba ang buhok, maputi, mapungay ang mga mata, makinis, na para bang walang lalaking hindi magkakagusto sa kanya sa unang pagkikita. Napawaw na lang ako. Si Casey kaya yun? Sabi ko. Tara, lapitan natin, sabi ng kaibigan ko. Biglang sumulyap sa akin si Casey na parang alam niya na ang lalaking kausap niya. Sa pagtingin niya sa akin ay mas lalo akong kinabahan. Pero naisip ko, Papa Van, eto na to. Wala na akong magagawa. Bahala na, bulong ko sa sarili ko. Sa pagtawag ng kaibigan ko sa pangalan ni Casey ay lumingon naman ito. At ako'y nagtago sa likod ng aking kaibigan na parang bata sa sobrang kahihiyan. Casey, si Akiro nga pala, sabi ng kaibigan ko. Hi Aki, I'm Casey, sabi niya. Siya pang nag-abot ng kamay niya sa akin, Papa Van. Sa pagkakataon na yun ay nawala ng hiya ako. Lalo na nung magkasama kaming manood ng sine. Kumain din kami sa isang restaurant. Sa mga oras na yon, wala akong ibang naiisip kundi siya. Sobrang saya ko, Papa Van. Noong patapos na ang araw at kailangan niya nang umuwi, nandun ang takot sa aking dibdib. Mga katanungan. Yun na kaya ang una at huli naming pagkikita.
Kakausapin pa kaya niya ako ulit pagkatapos naming magkita? Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang araw ng pagkikita namin ay nagkausap kami ulit. At doon ay sinabi ko sa kanya kung ano ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Na gusto ko siya. At sa unang pagkakataon, Papa Van, nakapagsabi ako sa isang babae ng mahal kita. Titigan pa lang ang iyong Napakasarap marinig nung sinabi niyang gusto niya din ako at mahal niya din daw ako. Sobrang saya ko, Papa Van, dahil may girlfriend na ako. Noong una, hindi ko alam kung paano. At ano ang responsibilidad ng isang pagiging boyfriend ko sa kanya. Every Wednesday kami nagkikita sa isang mall kung saan kami unang nagkita. Dahil yun lang ang araw na maluwag ang schedule namin dahil sa pag-aaral. Sa sobrang galak ko ng pagkakaroon ng unang kasintahan ay napakilala ko siya sa buong pamilya ko, Papa Van. Tuwang-tuwa naman ang aking ina dahil napakaganda daw ng aking napili at mabait pa. Walang naging hadlang sa relasyon namin. Lumipas ang mga araw na masaya kami sa aming pagmamahalan. Isang araw, nagkaroon kami ng outing sa isang resort. Kasama ang aking kaibigan at mga girlfriend nila. At syempre, kasama si Casey. Sa hindi inaasahan ay nagtalo kami sa suot niyang napakaiksing short. Halos kita na ang kuyukot. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat. Baka sakaling mabawasan aking dinarana. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Magbabalik ang Barangay Love Stories kasama si Papa Van makalipas ang ilang sandali. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Sa bawat araw na lumipas, Papa Van, ay nandun pa rin ang lungkot sa aking puso. Ilang araw din hindi ako pumasok sa school dahil sa kalungkutan. Isa akong tao na masayahin, mapagbiro at laging nakatawa. Subalit nung mangyari ang lahat ng yon, ay nagbago ang lahat. Naging tahimik at naging seryoso ako sa lahat ng bagay. Dumating pa sa puntong gusto kong magpakamatay dahil sa lungkot. Pero naisip ko, Papa Van, hindi ko kailangang gawin yon. Dahil alam ko sa sarili ko, matatag ako at kaya kong lampasan lahat ng to. Halos magdadalawang taon, Papa Van, nung bago ako makamove on. Nakatulong sa akin ang paglalaro ko ng online games kasama ang mga barkada ko. Araw-araw, gabi-gabi. After ng eskwela ay dumediretso na ako sa mga computer shop para maglaro at para makasama ang aking mga kaibigan para kahit papano malimutan ko si Casey. Natuto na rin akong uminom sa mga oras na yon. Sabi kasi nila, ang alcohol daw ay gamot para sa sugat. At ganon din naman daw ang alak. Gamot para sa sugatang puso. Taong 2010, graduate na ako noon. Pinili kong magtrabaho na lang muna bago kumuha ng board exam.
nakuha akong electrician sa isang cable company. Isa sa katrabaho ko ang nagpakilala sa akin ng isang babae. Tawagin na lang natin sa pangalang Dindin. Si Dindin ay napakagandang dilag. Kung tutuusin, parang match sila ni Casey sa ganda, ngunit mas matangkad nga lang si Dindin. Gusto rin ng aking kaibigan na magka-girlfriend na ako dahil 2 taon na rin akong walang kasintahan. First time kong makita si Dindin noon sa picture. Maganda nga siya, sexy pa. Dumating ang araw ng aming pagkikita sa mall. At ikalawang pagkakataon na meron akong mamimit na babae. Nagulat ako sa sarili ko dahil wala akong naramdaman na kaba o takot nung magkasama na kami at magkausap. Kumbaga, parang matured na ako, na hindi na ako naiilang sa mga ganung bagay. Halos buong araw din kaming magkasama ni Dindin. Manood ng sine, kumain. Yung mga karaniwang ginagawa sa unang pagkikita. Pero na-realize ko na parang hindi ko nararamdaman sa kanya kung ano ang nararamdaman ko kay Casey noon. Yun bang mabilis na tibok ng puso kapag kasama ko siya? Patapos na ang araw, Papa Van, nung nagpasya siyang umuwi na. Nagulat ako dahil hinalikan niya ako sa pisngi. Hindi ko alam kung yung halik na yon ay bahagi ng kanyang pasasalamat or dahil ba gusto niya ako. After namin umuwi ay magka-text pa rin kami. Tinatanong ko kung nag-enjoy ba siya. Oo naman, sobra. Mabilis at masaya na sabi niya. Nasundan pa ang pagkikita namin ni Dindin. Hindi lang simpleng pagkikita dahil umabot kami sa kama. Oo, Papa Van. Si Dindin ang unang experience ko sa lovemaking. Pero wala kaming opisyal na relasyon. Pure fun lang. Hindi ko alam pero wala akong kakaibang nararamdaman sa kanya. Parang wala lang. Dahil ba, si Casey pa rin ang laman ng puso ko. Siguro ganun talaga ang pag-ibig, Papa Van. Na ang pag-ibig ay hindi basta-basta pinipilit. Wala sa ganda, wala sa itsura ng isang tao, kundi nasa puso. Lumipas ang 1 taon, Papa Van, nung malipat ako ng trabaho sa FSCI, isang factory sa Cabuyao, Laguna. Mas malaki ang offer kaya iniwan ko ang pagiging electrician sa cable company. Isa akong production operator ng flexible printed circuit board. Naging busy rin ako noon kaya hindi ko na naharap pa ang pakikipagrelasyon. Hanggang nauso ang Facebook. Halos lahat ng katrabaho ko ay may Facebook. Na-curious ako kaya gumawa rin ako ng sarili kong account. Sa paggawa ko ng bagong account, ay dun ko mararamdaman at makikilala ang pangalawang babaeng magpapatibok ng aking puso. 2009 nung nakilala ko siya, in-add niya ako sa Facebook. Tawagin na lang po natin siyang Jeline, taga Santiago City. 3 taon ang tanda ko sa kanya, Papa Van. Maganda rin siya at mabait. Naaalala ko pa ang unang palitan ng mensahe namin sa Facebook. Hi Jeline, thank you sa pag-add, sabi ko. Napa-add lang po. Sige. Goodbye, sabi niya. Wait,
ikaw tong nag-add sa akin tapos mangiiwan ka? Taga saan ka, Jeline? Tanong ko. Santiago po, sagot naman niya. Saan sa Santiago? Tanong ko. Secret para masaya, sagot niya. Natuwa ako sa kakingkoyan ni Jeline kaya sunod-sunod ang tanong ko. Sa totoo lang, napaka-cute niya, Papa Van. Black and long ang buhok at maputi. Hindi ko nga lamang matukoy ang height niya dahil halos close-up lahat ang pictures niya. Wala man lang siyang whole body pic. Sa huli ay nagkapalitan pa kami ng number. Isang araw, napagtanto ko na lang na halos 1 taon na din kaming magkausap. Kapag off ko na sa trabaho ay tinatawagan ko siya. Napakalambing ng boses niya, lalo pat hilig niya akong kantahan. Hindi ko maitatago sa sarili ko, Papa Van, na meron na akong pagtingin sa kanya nung mga panahon na yon. Siguro dahil lagi ko siyang kausap. Natatandaan ko pa, nagkaroon ng pagkakataon na nag-webcam kami sa isa't isa. Napakaganda niya, Papa Van. At ang gaan niyang kausap. Masayang masaya ako noon. Pakiramdam ko, nasa long distance relationship ako. Kahit ang totoo, ay friends lang naman kami ni Jeline. Isa pa, hindi pa ako sigurado noon kung naka-move on na nga ako kay Casey. Taong 2011, nang may kinuwento sa akin ng isa sa mga best friend kong si Mike. Si Mike ay nursing din tulad ng ex kong si Casey, subalit magkaiba sila ng school. Sa hindi inaasahan ay sabay silang gumraduate at iisa lang ang review center nila. Aki, nakita ko si Casey. Andun din siya sa review center na kung saan ako nagre-review. Ako ata magiging tulay mo para magkabalikan kayong dalawa, sabi niya. Napangiti na lang ako. Dumating ang araw ng board exam nila at pareha silang nakapasa. Makalipas ang ilang buwan ay nag-apply si Mike sa isang hospital sa Maynila at natanggap naman ito. Ilang linggo lang nakalipas ay sumunod din si Casey sa hospital na yon. At nakita ito ni Mike. Napakaliit lang talaga ng mundo, Papa Van. Dahil iisang hospital lang ang pinagtatrabahuan ng ex ko at ng aking best friend. Hindi na iwasan ni Mike na banggitin ako kay Casey. Isang araw, Papa Van, ay naset up ako ni Mike. Niyaya niya akong magkita kami sa Maynila. Sa KTV bar kami nagtagpo. Hindi ko akalaing doon muli ay magtatagpo ang landas namin ni Casey. Kasama niya noon si Mike na may kagagawan ng lahat. Nandun yung hiya. Pero nung nakita ko siya, parang wala na yung pakiramdam ko dati. Yung bang mabilis na tibok ng puso, Papa Van, wala na. Siguro sa tagal ng panahong wala siya, unti-unting nakalimot ang puso ko. Noong malaman kong may BF na siya, wala akong nakapanghapdi sa aking puso. Kahit na niloloko kami. Kasabay ng pag-awit ng muling ibalik ang pag-ibig, wala nang epekto sa akin. Doon ko napagtanto na naka-move on na ako kay Casey at handa na akong muling magmahal. Alam nyo ba mga kabarangay na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story Theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tuguegarao City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba
kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at tiyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na inipon. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Maraming taon ang lumipas. Wala pa rin akong kasintahan. Hindi naman dahil ayoko pa. Siguro, hindi pa talaga ito yung tamang oras. Isa pa, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko muna maging stable sa work bago ang lahat. Ngunit magpahanggang sa mga sandaling yon ay nakaka-chat at nakaka-text ko pa rin si Jeline na taga Santiago. Minsan inaabot pa kami ng madaling araw na magka-chat. Nandun yung pakiramdam ko na parang unti-unting tumitibok ulit ang natutulog kong puso. Nararamdaman ko na parang gusto ko na siya. May mga sandaling parang namimiss ko siya kapag hindi ko siya nakakausap. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko nakikita ang mga larawan niya. Alam kong mali, Papa Van, dahil hindi ko pa siya nakikita at nakakasama ng personal. Sa Facebook lang at text ang tangi naming komunikasyon para makausap ang isa't isa. February 2014, ilang linggo na lang ay sasapit na ang araw ng mga puso. Gusto ko siyang bigyan ng regalo pero hindi ko alam kung papaano. Kaya naisip kong ipaguhit ang larawan niya sa isang charcoal painting artist para may padala sa kanya. Ngunit hindi niya binigay ang kanyang address. Ang ginawa ko ay pinicture ko gamit ang cellphone ko ang painting at pinadala sa kanya sa messenger. Sobra ang pasasalamat niya noon. Ang sabi niya ay kinilig siya sa effort na nagawa ko. Kasi, espesyal ka, sabi ko. Sus, di mo pa nga ako nakikita. May pa-espesyal ka nang sinasabi dyan, Anya. Taga Cagayan ako at taga Santiago siya. Malapit lang kung tutuusin. Gusto ko mang puntahan siya kapag nagbabakasyon ako pero nandun yung hiya at takot sa aking dibdib. Hindi pa ako handang makipagkita sa kanya. Unang-una, dahil hindi pa ako stable. Kakarampot lang kasi ang sinasahod ko. Ang gusto ko kasi kapag nagkita kami, okay na ako. Okay na ang buhay ko. Maayos na ako. Kumpleto na ako. Para kahit papano, may pagmamalaki ako sa kanya. Kapag nagmamahal ka pala, pakiramdam mo, nasayang ang oras na hindi mo may padama sa mahal mo ang pag-ibig mo. Kaya isang gabi, nag-text ako kay Jeline. Jeline, pangako, hindi matatapos ang taon na to na hindi kita pupuntahan. Sigurado ka ba dyan? Sagot niya. Oo, Jeline. Siguradong sigurado. Pangako, sabi ko sa kanya. Hindi na siya sumagot sa huling mensahe ko, Papa Van. Pero kinabukasan, meron siyang message sa akin sa Facebook. Aki, sorry, di na kita na-replyan kagabi. Napaisip kasi ako. Medyo seryoso kasi, sabi niya. Wala namang masama kung
Magkikita tayo, di ba? Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Tanong ko. Hindi sa ganon. Baka lang kasi kapag nakita mo ako, mawawala ka na ng tuluyan. Anya. Naguluhan ako sa sinabi niyang yon. Pero nung usisahin ko siya ay hindi na niya ako sinagot pa. Lumipas ang ilang araw, Papa Van, hindi kami masyadong nag-uusap ni Jeline. Hindi siya nagre-reply sa mga message ko, lalo na kapag binabanggit ko ang nalalapit na pagkikita namin. Nagpasya rin akong mag-resign sa aking trabaho dahil may bagong mas magandang oportunidad na aking tatahakin. Kailangan kong mag-iba yung dagat. Sa Taiwan, Papa Van. Isa ako sa mapalad para makapagtrabaho sa isang factory doon. April 2014 ang aking flight papuntang Taiwan. Sabi ko sa sarili ko, unti-unti nang natutupad ang aking mga pangarap. Yun talaga ang plano ko, Papa Van. Ang makapag-abroad para na rin makapag-ipon. Yun nga lang, lalong lumalabo na magkita kami ng babaeng nilalaman ng puso ko. Bago ako umalis ay nagpasya akong magtapat kay Jeline. Kahit nasa text lang bago mag-take off ay sinigurado kong masasend ang text ko. Sinabi kong gusto ko siya, na mahal ko na siya kahit hindi pa rin kami nagkikita. Humingi din ako ng pasensya kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob dati para sabihin sa kanya. Alam kong para sa iba, kahibangan ang ginawa ko. Dahil nagkagusto ako sa taong hindi ko pa nakikita. Pero wala na akong pakialam. Dahil puso ko ang nagdesisyon nito. Sa unang araw ko dito sa Taiwan ay nandun ang takot. Kaba at lungkot sa aking dibdib. Dumating sa akin ang sobrang kalungkutan na kahit kailan ay hindi ko pa nararanasan. Kasama sa aking pagkabahala, ang pagtatapat kay Jeline. Ipinag-alala ko na baka sa pagtatapat na ginawa ko ay hindi na niya ako kausapin kahit kailan. Isang linggo ang nakalipas mula nung ako'y dumating dito sa Taiwan. Doon ay nilakasan ko na ang loob ko para i-chat si Jeline. Wala na akong pakialam kung hindi niya ako kausapin kahit kailan. Basta ang importante para sa akin, naihayag ko ang tunay na damdamin ko para sa kanya. Sa pag-chat ko sa kanya, Papa Van, umaasa ako na sana mag-reply siya. Na sana okay pa rin kami. Kahit alam na niya kung ano ang nararamdaman ko. Makailang sandali ay nag-reply siya. Laking tuwa ko naman dahil kinausap pa rin niya ako. Sa pag-uusap namin ay inilabas ko na ang lahat ng damdamin ko para sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi kong mahal ko siya. Ngunit matapos kong sabihin na mahal ko siya, Papa Van, ay hindi siya naniwala. Paano ko daw siya mamahalin gayong hindi pa kami nagkikita? Jeline, natatandaan mo ba yung sinabi ko sa iyo noon? Na hindi matatapos ang taon na ito na hindi kita pupuntahan. Sa December, uuwi ako. Pupuntahan kita. Pangako, sabi ko. Sigurado ka ba dyan? Tanong niya. Siguradong sigurado. Hintayin mo ako ha, sabi ko. Sige, good night. At matutulog na ako. Sabi niya na hindi man lang na-excite sa mga sinabi ko. Alam ko, Papa Van, na hindi siya naniniwala sa akin.
Sino ba naman ako, di ba? Sa phone at sa Facebook lang kami nagkakausap. Pero one thing is for sure. Nagagawin ko ang lahat para mapatunayan sa kanya na seryoso at wagas ang pag-ibig ko sa kanya na kahit sino man ay walang makakapantay. Kailan makikita ang... Buo na ang loob ko noon. Ang problema lang ay ayaw niyang sabihin ang address niya. Kaya nag-isip ako ng paraan. 2 linggo na lang kasi ay kaarawan na niya. Gusto ko siyang sorpresahin sa birthday niya. Gusto ko magpadala ng bulaklak o anuman sa kanila. Siyempre, hindi ko pwedeng itanong kasi for sure malalaman niya ang aking gagawin. Bago ako pumunta ng Taiwan, Papa Van, ay nagkausap kami. Meron akong text sa kanya na tinatanong kung nasaan siya. Hi Jalyn, san ka? Sabi ko. Dito po sa tindahan namin, sagot niya. Ano naman ang tinitinda nyo dyan? Tanong ko. Mga tinapay, sabi naman niya. Yun, Papa Van, ang naging paraan ko para makuha ang address niya. Inisip kong tinapay ang tinitinda nila siguro bakery yun. Kung ano-anong pagsisearch sa internet ang ginawa ko para makita at hanapin ang address ng bakery nila. Pati mga kaibigan ko ay tumulong sa paghahanap para lang mabigyan ako ng konting kaligayahan. Hindi naman po kami nabigo, Papa Van, dahil meron isang tumulong sa akin para mahanap ang bakery nila. Hindi ko na po papangalanan kung ano ang bakery nila. Masyado na sigurong obvious para sa iba kung sasabihin ko ito. Pero sabi po nila, ang bakery daw nila ay ang pinakamatanda sa Santiago at masarap daw ang pandesal nila. Nang makumpirma ko ang address nila ay nagpa-customize na ako ng bulaklak sa Pilipinas para mapadeliver sa bakery nila sa eksaktong kaarawan niya. Dumating ang kaarawan niya, Papa Van, at sobrang kinakabahan ako. Hindi ko kasi alam kung matatanggap niya ba ang pinadala kong bulaklak. Larawan niya at letter ko. Kinagabihan, Papa Van, ay naka-online siya. Binati ko siya at tinanong kung kumusta ang birthday niya. Eto, busog, sabi niya. Madami ka bang regalong natanggap? Kunway, tanong ko. May nagpadala ng bulaklak, sagot niya. Sa sagot niyang yun ay para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Na napapaisip na yun kaya yung pinadala ko sa kanya? Tanong na may halong ngiti sa aking mga labi. Makalipas ang ilang oras ay bigla siyang nag-chat sa akin. Kuya Aki, paano mo nalaman ang address ng bakery namin? Tanong niya. Secret, sabi ko na may halong tuwa. Grabe, galing. Na-amaze mo ako, sagot niya. Napakasaya ko ng gabing yun. Nagtagumpay ang plano ko. Grabe, Papa Van. Nagawa ko yung mga ganong bagay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang mga araw, Papa Van, na lagi na kaming magkausap. Tinatawagan ko siya sa telepono minsan para marinig ang kanyang malaanghel na boses. Isang gabi pagkagaling sa trabaho, tinawagan ko siya gamit ang isang application sa cellphone. Inabot kami ng madaling araw na magkausap. 10 p.m. to 5 a.m. Kapag siya ang kausap ko, parang ayaw ko nang ibaba ang telepono. Ang saya-saya ko nun. Pakiramdam ko, gusto niya rin ako. Na may pag-asa ako sa puso niya. Hindi naman siguro magtatagal ng halos 4 na taon ang pakikipag-chatmate niya sa akin kung
hindi niya ako gusto. Kapag kausap ko siya, nawawala ang pagka-homesick ko. Siya yung nagiging inspirasyon ko para pagbutihin at pag-ayusin ang trabaho at buhay ko. Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Rodel Contillo, Engineer Reggie Dayag at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Florence Reyes aka Mami Mili, ang Barangay 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging mas kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. Isang araw, Papa Van, sa apartment namin, nakausap ko si Kuya Paulo. Siya yung tipo ng tao na madaldal. Laging nagkukwento ng kung ano-ano. Kinukwento niya madalas ang pamilyang naiwan niyang pamilya sa Pilipinas. Kaya natanong ko na rin siya tungkol sa pinagdadaanan ko sa pag-ibig. Kuya Paulo, naniniwala ba kayo na pwedeng magmahal ang isang tao kahit hindi mo pa nakikita at nakakasama ng personal? Ang tanong ko. Paanong hindi mo pa nakikita? Tanong niya. Picture lang sa Facebook. Ganun po, sagot ko. Alam mo, Aki, hindi naman basehan ang kaanyuan para sabihin mong mahal mo ang isang tao. Ano bang nakakaramdam sa atin? Mata o puso? Hindi ba't puso? Anya. Sa pagsagot niya sa tanong ko, Papa Van, ay para akong nabigyan ng realization. Tama nga siguro si Kuya Paulo. Kahit di ko pa nakikita si Jaline, ay umiibig na ako sa kanya. Malapit na ang buwan ng Disyembre at excited na akong umuwi. Nakapag-file na ako ng vacation leave ng 10 days lang. Gusto ko kasing matupad ang pinangako ko kay Jaline na hindi matatapos ang taon na hindi ko siya pupuntahan. Isang gabi, Papa Van, nag-chat ako sa kanya. Hi Jaline, approve na yung leave ko. Makakauwi na ako. Mapupuntahan na kita. Matutupad ko ng pangako ko, sabi ko. Pero nagtaka ako dahil hindi naman siya nagre-reply. Alam kong nababasa niya ang mga messages ko dahil seen ang mga ito. Nakapagtataka lang na hindi niya ako sinasagot. Mula noon, hindi na niya ako kinausap at ako'y nabahala na. Hindi ko alam kung may nasabi o nagawa ba akong hindi niya nagustuhan. Alam mo, Papa Van, kahit kailan ay hindi ko nagawang magsinungaling sa kanya. Dahil ayokong gumawa ng isang bagay na ikakagalit o ikakasama ko sa kanya. Ilang araw ang lumipas at hindi pa rin niya ako pinapansin. Isang gabi nakita kong online siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na magsalita sa kanya. Jaline, wag naman po yung ganito. Sana sabihin mo kung galit ka sa akin o kung may nagawa ba ako, sabi ko. Sa wakas ay nag-reply siya. Kasi nga, nakaka-pressure ka, sabi niya. Bakit ka napapressure? Pupuntahan lang naman kita, sabi ko. Huwag ka na kasi pumunta, sabi niya. Ha? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan para hindi gawin yun. Inis na tanong ko. Sayang lang ang effort mo sabi niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Van. Bigla na lang tumulo ang luha ko. Kung ano-ano ang naiisip ko. Baka may asawa na si Jaline. Baka nagpapanggap lamang siyang dalaga. Bakit naman masasayang? Pinangako ko sa iyo yun, sabi ko. Pangako mo sa sarili mo. Pero damay ako. Huwag mo na nga akong kulitin. Sumasakit ng ulo ko, dugtong niya.
Jeline, hanggang ganito na lang ba tayo? Halos 4 na taon na tayong magka-chat. At alam mong mahal na mahal kita. Sabi ko pero muli, hindi siya nag-reply. Sa mga oras na yun, Papa Van, ay para bang dinudurog ang puso ko. Hindi ko na siya kinukulit, Papa Van, sa mga oras na yun. Dahil hindi naman ako makasarili. Iniintindi ko din ang nararamdaman ng ibang tao. Ayoko rin na ako yung maging dahilan para sumakit ang ulo niya. Sa paglipas ng mga araw na hindi kami nagkakausap ay nandoon ang lungkot na bumabalot sa aking pagkatao. Hindi ko lubos na maisip na maswerte pa rin ako, sabi ng iba. Dahil bata pa lang daw ako ay nakapag-abroad na. Nasa isang magandang kumpanya at malaki ang sweldo. Gusto kong maging masaya, Papa Van. Gusto kong tanggapin sa sarili ko na maswerte ako. Pero bakit hindi ko magawang maging masaya? Siguro hanggang dito na lang ang nararamdaman ko ngayon. Nagpasya na rin akong hindi muna kausapin si Jeline. Ayoko rin naman na ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun ay tuluyan na akong susuko sa kanya. Siguro hindi lang ito ang itinakda ng tadhana para sa amin. At alam kong dadating din ang tamang panahon. At kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Van. Hanggang sa mapagod ang tadhana at hayaan na lang akong maging maligaya. Marami rin akong napagkwentuhan ng buhay pag-ibig ko. At iba-iba sila ng mga komento at opinyon. Yung iba, tigilan ko na daw. At yung iba naman, pagpatuloy ko lang. Konting araw na lang ay uuwi na ako, Papa Van. At hindi ko babaliin ang pinangako ko sa kanya. Kung sinabi niya na nape-pressure siya dahil pupunta ako, o edi sige, hindi ko na lang sasabihin na pupunta ako para hindi siya ma-pressure. Kung yun lang ang problema. Dumating ang araw na kailangan ko na siyang puntahan, Papa Van. Madaling araw akong umalis ng Cagayan at umaga na nung makarating sa Santiago. Dumiretso ako sa bakery nila. May halong kaba at takot ang naramdaman ko nung nandun na ako sa may gilid ng bakery nila. Na para bang, nandito na ba talaga ako? Ito na ba talaga ang lugar kung saan nakatira ang babaeng napupusuan ko? Nung una ay sumilip muna ako sa bakery nila. Tiningnan ko kung sino ang tao. May isang babaeng nag-aayos ng mga panindang tinapay. Naisip kong baka nanay yun ni Jeline dahil magkahawig sila. Kaya't naglakas loob na akong lumapit. Hi po, magandang umaga. Ito po ba yung bakery ni na Miss Jeline? Tanong ko. Oo, eto nga. Nanay niya ako. Bakit? Sagot sa akin ng ginang na nakumpirma kong nanay niya. Pakibigay na lang po itong regalo ko sa kanya, sabi ko. Kung natatandaan niyo, Papa Van, ay meron pa akong isang regalo nung Valentine's Day na hindi ko naibigay sa kanya. Yung larawan niyang ipinaguhit ko. 8 buwan ring nakatago ang larawan niya sa aking kwarto at yun nga ang pinaabot ko sa nanay niya. Sino nagpapabigay? Tanong niya. Si Aki po. Nangako po kasi ako sa kanya na hindi matatapos ang taon na to na hindi ko siya pupuntahan. Ito nga po, December 30 na. Isang araw na lang at hindi ko na matutupad ang pangakong yun. Salamat po. Magpapaalam na ho ako. Ang kabadong sabi ko. Aki? Ikaw si Aki?
Tanong niya. Opo, bakit po? Tanong ko. Kilala kita dahil madalas kang may kwento sa amin ni Jaline. Ayaw mo man lang ba siyang kausapin? Tanong sa akin ng nanay niya. Baka magalit lang siya sa akin. Ayaw niya akong makita eh. Sagot ko. Ako nang bahala doon. Pero sana, hindi ka mabibigla kapag nakita mo na siya. Anya. Naguluhan ako sa tinuran ng kanyang ina. Pero nanaig ang pagkasabik kong makilala siya. Sige, ang totoo'y matagal ko na siyang gustong makita. Sagot ko. Niyaya nga ako noon ng kapatid ni Jaline sa loob ng bakery. Napag-alaman kong doon na din pala sila nakatira. Nanonood noon ng TV si Jaline na natulala nang makita ako. Ako man ay natulala din nang makita ko siya. Walang pinagkaiba ang mukha niya sa mga pictures niya sa kanyang Facebook, Papa Van. Napakaganda ni Jaline. Aki, ikaw ba yan? Tanong niya. Siya nga si Aki, Jaline. Sagot ng kanyang ina. Nay, bakit mo siya dinala dito? Naiiyak na sabi niya. Huwag ka nang magtago, Jaline. Kailangan niyang malaman ang kalagayan mo. Sagot ng kanyang nanay. Saka ako, sininyasan na kausapin si Jaline. Nakatingin lang kami noon sa isa't isa. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Van. Kung lalapit ba ako o hindi. Umalis ka na. Sinabi ko naman sa'yo na magsasayang ka lang ng oras. Anya. Nahabag ako noon lalo na't ramdam kong nahihirapan siya sa sitwasyon. Pero sabi ko sa sarili ko, sayang naman ang pagkakataon. Halos 4 na taon ko siyang pinangarap na makita at makasama. Hindi ako papayag na hindi kami makapag-usap. Nagdesisyon akong lapitan siya noon habang siya'y sumisigaw na layuan ko siya. Kung ibang Jaline lang siguro ang nasa sitwasyon ay kumaripas na siya ng takbo. Pero alam kong hindi yun magagawa ng Jaline na nasa harap ko. Ang Jaline na isang lumpo. Oo, Papa Van. Isang lumpo si Jaline. Putol ang kanyang mga paa hanggang tuhod. Nakaupo lang siya sa kanyang wheelchair. Noon ko napagtanto ang lahat. Kaya pala ayaw niyang magpakita sa akin ng personal. Sa mga video call kasi namin ay hanggang dibdib lang ang nakikita ko. Ganon din ang mga pictures niya sa kanyang Facebook na mangilan-ngilan lang. Kinapa ko ang aking dibdib. Hindi ko mapaliwanag ngunit tila mas lalong umigting ang nararamdaman ko sa babaeng ngayon ay kaharap ko na. Dahan-dahan akong lumapit. Lumuhod ako sa harap niya. Umiiyak siya nung hawakan ko siya sa kanyang mga kamay. Umalis ka na, Aki. Umalis ka na. Mahinang sambit niya. Bakit ako aalis? Ang tagal ko nang gustong makilala ka. Sabi ko. Pero Aki, kita mo naman ang kalagayan ko. Isa akong lumpo. Wala akong silbi, Anya. Wala akong pakialam. Kung noon ngang di pa kita nakikita, minahal na kita. Ngayon pa kaya naabot kamay na kita? Sagot ko. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Alam mo namang iniiwasan na kita noon pa. Sorry kung ganito lang ako, sabi niya. Shh! Huwag ka nang magsalita. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Kahit ano pang itsura mo o kalagayan mo, mahal kita higit kanino pa. Sagot ko bago ko siya niyakap ng mahigpit. Hindi naging hadlang ang kalagayan ni Jaline para mawala ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Van. Marami akong nalaman tungkol sa kanya.
Napag-alaman kong naaksidente pala siya nung bata pa. Sakay daw sila ng pampasaherong jeep noon. Pumutok ang gulong ng jeep kaya nawalan nito ng kontrol. Bumangga sa kasalubong na sasakyan. Minalas namang naipit ang mga paa ni Jaylin noon. Sa laki ng pinsala ay kailangang putulin ang kanyang mga paa. Inamin niya rin noon na matagal na niya akong mahal. Hindi lamang niya masabi dahil ayaw niyang mas lalo pang lumaki ang kasalanan niya sa akin. Sa ilang araw na pamamalagi ko dito sa Pilipinas, pinatunayan ko kay Jaylin kung gaano ko siya kamahal. Pinasyal ko siya sa mga malls, mga bagay na di pa niya magawa dahil sa kalagayan niya. Pinakilala ko rin siya noon sa pamilya ko. Wala silang masabi kundi napakaswerte ko. Bukod sa napakaganda na, napakabait din ni Jaylin. At kahit ganoon ang kalagayan niya, marunong siya sa mga gawaing bahay. Kayang-kaya niyang kumilos ng normal na hindi umaasa sa tulong ng iba. Sobrang pasasalamat sa akin noon ng pamilya niya dahil binigyan ko daw ng panibagong kulay ang buhay ni Jaylin. Sa pagbalik ko ng Taiwan, Papa Van, ay nandun ang lungkot dahil kailangan ko na namang umalis at iwanan ang aking mga mahal sa buhay at si Jaylin. Mabuti na lamang at klaro na sa amin ang lahat. Yun ay opisyal na kaming magkasintahan. Napag-usapan din namin na sa susunod na uwi ko ay magpapakasal na kami. Halos araw-araw kaming magkausap ni Jaylin sa Skype. Wala na kaming itinago sa isa't isa. Hindi na siya nahihiyang makita ko ang totoong mundo niya. Sa katunayan ay lantaran na niyang ipinakita maging sa mga pictures niya sa Facebook ang kalagayan niya. Hilig ni Jaylin ang pag-cross-stitch, Papa Van. Sa katunayan, ang ginagawa kong charcoal portrait niya ay pinalitan niya ng cross-stitch portrait naming dalawa. Tuwang-tuwa ako sa dedikasyon niya sa pag-cross-stitch at iba pang artworks. Kaya naman, napagdesisyonan naming magpatayo siya ng maliit na shop para sa mga gustong magpagawa. Ngayon ay kumikita na si Jaylin. At ang pinaka-importante ay nalilibang siya. Nakakapag-ipon na rin ako ngayon, Papa Van. Ang gusto ko ay mabigyan ng magandang buhay ang magiging pamilya ko. Nakakatulong na rin ako sa aking pamilya. Balak kong kumuha ng board exam pag-uwi para kapag nakapasa ay mas makakakuha ko ng magandang trabaho. Para sa babaeng pinakamamahal na Jaylin, ilang buwan na lang ay uuwi na ako dyan. Sa kasal natin, bubuhatin kita na parang prinsesa papuntang altar. Ibibigay kong lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Ako ang magsisilbing paa mo sa karera ng iyong buhay. Ikaw ang bituin ko. Ang bituin na magbibigay ng liwanag sa aking buhay. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana'y nakapagbigay ngiti ako sa lahat ng mga kabarangay nating masugid na tagapakinig ng inyong programa. Maraming salamat. Nagmamahal, Aki. Lumipas man ng panahon, Alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay
buhay mo.